everyone, this is your mommy Ann shining in. Kahapon nga ay nagpunta kami sa school ni Basti para makapag-enroll siya. Halos mapadapa nga kami dun sa babayaran, 32,000. At 6,800 nga na tumataginting ang mga libro lamang ni Sebastian. Abay, mukhang tinapa at tuyo ang uulamin namin ngayong buwan na ito. Para na nga kami nagpapaaral ng kolehiyo sa mahal ng tuition fee at mga libro ni Sebastian. Eto nga at nagpa-compute na kami dahil kumuha din ako ng 3 polo ni Basti. Yung ibang polo nga kasi niya ay napagliitan niya kaya nagdagdag ako ng 3 piraso. Pinuli paid na nga namin lahat yung mga babayaran namin kasama na rin ang aircon para wala na rin kaming iisipin. Medyo makakamenos ka nga kasi kapag pinuli paid mo kaysa buwan-buwan mong babayaran. Kaya nga kahit medyo masakit sa bulsa ang isang labasan o isang bayaran ng tuition fee ni Basti, ginawa na nga namin dahil ang pera'y madaling maubos. Baka kung saan nga lang namin magastos, babayaran na namin at least wala na kaming poproblemahin. Noong araw na nga yan, duguan ang inyong daddy Ian sa laki ng aming pinagbayaran. Nakshuta. After nga naming malagasan sa school ni Basti, nagyaya nga kaming kumain sa labas. Nakabihis na nga rin kaming 3 kaya mag-a-attendance muna kami sa Mall of Asia. Dahil lunchtime na at gutom na nga ang inyong mommy Ann, dito nagyaya ang daddy Ian sa Kabalin. 598 nga ang rate nila pag weekdays, pag weekend naman ay 628. 50% off si Basti dahil bata pa siya at binayaran na nga ng inyong daddy Ian. Meron silang mga soup dito, meron silang bolalo soup. Ang sarap niyan guys, swabing-swabe ang lasa. Meron din silang tinatawag na lumpiang hubad at meron din silang crispy kangkong. Meron din silang tokwat baboy, gusto ko yan 3 na yan, masarap. Dito sa Kabalin guys, iba't ibang variety ng pagkain na makikita nyo. Most of them is mga Tagalog na pagkain o Kapampangan. Pero syempre, huwag ka masyadong mag-e-expect ng sobra dahil hindi ito katulad ng Vikings. Ayan si Basti, sumasandok na ng kanin. Din nga ni Basti na isipang kumain dahil gusto daw niya unlimited rice. Guys, may kuhol sila, may sweet and sour, meron silang chicken curry at syempre ang paborito nating kare-kare at dinuguan. Yan talaga yung the best sa Kabalin guys, sobra. Meron din silang lechong kawale dito guys at meron ding mga iba't ibang kakanin. Just like what I said, don't expect too much dahil hindi to katulad ng Vikings. Pero kung i-rate natin yung food nila from 10, siguro mga 7 or pwede na rin ng 8. Mabubusog ka din naman talaga dahil nga unlimited sila. Meron din silang iba't ibang variety ng mga juices. Well, hindi na ako nakapag-video ng pagkain namin dyan guys dahil gutom na ako at pagkatapos nagyaya si Basti dito sa Tanghulo. Alam nyo naman na nauso itong Tanghulo na ito na galing yata sa Korea. Si Sebastian na hindi pa nga daw nakatikim kaya nagyayaya. May iba't ibang variety sila ng mga prutas dito na pwede mong pagpilian. Iba't iba din ang presyo niyan mga lalabs. At dahil syempre, hindi ko pa rin naman yan nasubukan. Ang sabi ko kay Bastel, let's try. Ang pinili nga namin ay yung strawberry at yung green muscat. I don't know. 150 ang isang tusok niyan guys. Medyo pricey lang siya. Pero dahil sa ngalan ng deserve ko to, bumili kami. Kahit alam ko naman na nating special yan dahil sugar-coated nga lang yung prutas na yan. Eto nga't punong-puno yung bunganga ko dahil medyo malaki nga yung strawberry. So kahit medyo maasim-asim yung strawberry, okay lang kasi nga sugar-coated siya. Pinaghati-hatian nga naming 3 para lahat naman kami makatikim. Pero ang nagustuhan ko nga etong green muscat guys. Oo, masarap siya, hindi siya lasang grapes. Well, okay na rin at least nasubukan at natikman naming 3. At tingnan nyo yung mukha ko, medyo nahihiwagaan nga ako dahil hindi siya lasang grapes. At yan lang naman ang ating life update for today's video. Thank you for watching.